pa pala yung damit ko. Okay lang yan. Ganun naman talaga eh. Wala eh, naghihirap tayo eh. Butas ang damit. Ay, gali, wow. Ay. What's up, what's up? It's another episode. Hello, hello. Uy, 4 agad viewers ko. Hello, guys. What's up sa inyo? Online viewers again. What's up, Summer? What's up, yo? Magtatawag lang ako ng reinforcement. Tingnan natin. Me in this live. Join me sa live sa TikTok. Bang. TikTok. Oops, mali. At everyone pala dapat, no? At everyone. Good PM, good PM. Good PM, Summer, good PM. Hello, Hustler. Hello, Magnus. How's your defense? Is it good? Is it good? Your defense is good? Okay ba? Bumasa ba? Yung ano? Baka lalo ka lang nabaon. Hindi naman. Pumasa ba ang ating Pumasa ba ang ating title? Ang dami suggestions. Siyempre kasi it's a parang very useful kasi. Very useful kasi yung naisip mong yun. And madali lang kasi yun, di ba? Oo, madama ano yun. Ano yung mga revisions? Ano yung what the, pero okay yun. At least, you have something na okay, di ba? Alam mo yun? Siyempre, iba't ibang, what do you call this? Di ba? You can count me in as an advisor kasi ako, I worked with oil and gas dati. Isa iyan ng corporate job ko dati. Oil and gas. So, di ba? Kasi 3 lang daw inventory. Ganon? Ay di. Anong gusto nila? Yung sabihin mo, ito sabihin mo. Meron din yung auto supply. Ayan. May auto supply yon. Hindi naman auto supply. Meron lang doon oil for dyan. So, 4 na agad yon. Isang maliit, isang malaking pang diesel, isang maliit na pang gasolina, tapos isang maliit na isang malaki na pang gasolina na oil change. Okay, so number 2, okay? Number 5, sabihin mo may inventory ka din ng coolant. Coolant for the coolant for the sasakyan, di ba? Ay. Ano pa? Ano pa ang ating pwedeng ilagay? Di ba? Ayun, pwede na yun. Sabihin mo, isasama natin yun. So, ilan na agad yun? Plus 6 na agad yun. Diba? Plus 6 na agad. Diba? So, ano pang pwede nating ilagay doon? Ayun. Diba? Alam mo? Ayun. Okay na ba yun? Yun ba yung gusto nila? Pwede na yun, men. I don't think na pwede na. Pero, ewan ko kung pwede na yun. Pwede na ba yun sa kanila? Yung ba yung nahanap nila? Diba? Anyway, hello guys sa mga tao sa TikTok. Well, tao sa TikTok pa lang naman talaga yun. TikTok pa lang naman talaga yun nandito ngayon. So, hello everyone. It's a rainy day. It's a rainy afternoon. Bale, yung client namin is cooperative siya. Tapos gas station is iisa. Lahat ng negosyo consolidate sa inventory management. So, sabihin mo na yun na yung goal mo. You will start with the gas station, then after that, you will go. Diba? And sabihin mo kasi, napili mo yung gas station kasi mas volatile yun. Sabihin mo, volatile yung prices. And of course, it's medyo komplikado yung pricing niya. And it depends on the stock and depends on the market prices, 'di ba? Kaya 'yun yung pinili mo, 'di ba? Ayos ba? Ayos ba yun? Sabi nila isama daw namin yung ibang business nila. Pwede rin naman. Pwede rin naman na isama yung ibang business nila.
Ano sila? Eh sabihin mo, sabihin mo ang goal is, syempre, yung ano, kung paano gagawa ng EA. Sa oil lang naman ang pwede mong gawan eh. Oil lang naman. Di ba? Oil lang naman ang pwedeng gawan eh. So, paano yan? Di ba? Oil lang naman yung magagawan pa natin. Pero, sige lang. Sabihin mo. Pero yun na lang sabihin mo. Sabihin mo, you want to focus more kasi dahil nga mas nire-require yun kasi mas volatile yung ang dynamic yon dynamic kasi yung pricing ng oil, di ba? It's a dynamic pricing, di ba? Yan ang maganda. Dynamic yung pricing ng oil because dahil nagdedepende siya sa oil market, and the actual thesis is based upon kung the recommendation na kung kailan siya bibili at ano yung optimum price. 'Di ba? Yun yung anuhin mo. So ano yung optimum price ng stock mo? 'Di ba? Ano yung optimum price ng mismong ano? So yun yung kailangan mong anuhin. Ano yung optimum price based on market price, 'di ba? So diba? Nagigets mo ba ako? Nagigets mo yung sinasabi ko? Yun yung ano doon, yun yung parang gusto nilang ano. So, ang gusto mong mangyari kasi is dahil complicated yung pricing ni oil, 'di ba? Complicated yung pricing ni oil kasi naghahalo-halo eh. There's a homogeneous prices na naghahalo-halo, 'di ba? You want a homogeneous price na nagdedepende din sa market price, 'di ba? Alam mo 'yun. Making sure that making sure that the station will always have a good profit doon sa nila, making sure na hindi sila lulugi, 'di ba? Yun yung gusto nating i-prevent eh, 'di ba? So the analysis kasi nung gagawin mong EA is based doon sa mismong ang analysis talaga is ano ba yung mga presyo, 'di ba? Pero kung ako sa iyo, sa akin lang naman, syempre mga pabida-bida 'yan, 'di ba? Sabihin mo na, pero pag sinabihan mo na lang na you want 'di ba? Tapos syempre siguro ang gawin mo, dagdagan mo ng other factors. You want to automate the pricing 'di ba? So, kung nakukulangan sila doon sa presyo ng tatlo, edi isama mo ba yung competitor's price? Sabihin mo is ito yung competitor's price mo doon, 'di ba? Kung may projection ka din, 'di ba? Na Hit SL sir bago nag-TP. Oo nga, hindi naman 'to. Sayang nga Ayan boom, palis. Hindi dito nag-TP, hindi ko to trade. Wala akong trade diyan. Ito lang trade ko. So wala talaga eh. Walang trade today. So anyway, ayun. Na ano ba ako? So pwede mong i-relate yung prices ng mga stasyon sa paligid. Yeah, kasi sasabihin nila is, ay, ano pala, siyempre, gusto natin tayo pinakamababa at pero gusto natin is gusto rin natin is pero gusto natin may presyo pa rin tayo, di ba? Yun pa rin yung natin. Yun pa rin yung ultimate goal. Di ba? Yun pa rin yung ultimate goal natin. Yun yung ultimate goal natin, di ba? Kasi nahirap naman na dapat mababa pa rin tayo. Based sa maganda kasi mag-concentrate sa kasi ang mangyayari na lang doon, warehousing up na lang 'yun, di ba? Nasa YouTube to. Warehousing up na lang 'yun, di ba? Alam mo 'yun. Warehousing, napakadali na naman mag-warehousing up, di ba? And meron na noon, may mga SAP na 'yun, di ba? Ang gusto natin is mag-focus tayo sa pricing. Yung pricing and inventory management, hindi yung inventory lang. Diba? Alam mo yun? So, nagigets mo ba ako? So, yun yung parang goal mo dun Diba? Yun yung parang goal mo na
ipupush sa kanila, di ba? So, ayun. Ayos ba? Yun yung goal na ipupush natin. Panood ko, sir, to sa mga panel na. Grabe, mapanood mo yung butas-butas ang t-shirt ko. Butas-butas ang t-shirt ko. Tangin na maniniwala ba yung maniniwala ba yung mga yan? Diyos ko po. Butas-butas yung t-shirt ko eh. Sabihin nila, yan ang ano mo. Yan ang advisor mo. Fucking shit. Ayun lang naman yung ano doon. Siguro complete dahil nga sensitive yung pricing, no, di ba? Hirap din kasi hindi sila familiar sa topic. Siguro, ang technique kasi dyan is, yun nga, i-familiarize mo muna sila sa topic na yun, di ba? When you're presenting something, dapat maganda ang background nila doon sa ano. So, maybe, improve na, kasi ang nakikita nila doon, paano daw makukuha yung data ng oil? Kaya mong kumuha ng data ng oil. Sabi mo is readily available, and the market prices ng oils kasi is readily available, and it's being traded everywhere. Diba? You can trade, sabi mo, isama mo na kasi yon that you can get oil from Y Finance, gano'n, diba? Yun yung ano nila doon. So, diba? Kaya, maganda pa dyan, kasi, sa ibang mga malalaking gas stations, sa malalaking oil companies, isang buong team yan, pricing team. Diba? So, ang masosolve mo dyan is, yung the need na para kailangan is, sila, diba? So, dahil may tanong dito. Good genuine question po. What is the difference crypto forex? Crypto kasi easy lang bumili pa ng coins. Sa forex, where do you buy coins? Walang coins sa forex. Well, sa forex kasi, essentially, you are trying to exchange your money to other currencies eh. Diba? You're not holding stock. Diba? Siguro, ang sa ano kasi is you're trying to convert and capitalize doon sa conversion rate, 'di ba? So halimbawa nagpapalit ka ng peso ngayon na 50 pesos. Tapos sa kinabukasan tataas yung price ng peso against dollar, pinapalit mo siya, tapos pinapalit mo yung dollar. So nagkaroon ka ng profit with the exchange rate, 'di ba? Tapos pinatagal mo lang. Yun yung kinakapitalize mo doon. Ano ba yung tataas? And of course, kapag kung ano yung tataas ang value, yun yung gusto mong i-hoard. Diba? Yun yung gusto mong meron ka. Diba? At the very moment. Siguro pwede mo siyang i-relate sa coins kasi yung coins ganun din. Isipin mo yung coins is the currency against the dollar. And yung mga coins sa forex is yung ibang currency pairs against the dollar. Yun muna yung isipin mo. Diba? So parang ganun din. So yun yung dapat mong parang isipin. Nagets mo ba? Ipapasok yung money. Sa forex kasi, we have what we call brokers, 'di ba? So those brokers is yun yung kino-connect tayo as civilians to the interconnection ng mga bangko. Sila yung nagpapapalit, 'di ba? Sila yung nagpapapalit mismo ng pera. So we have those we call brokers. So yun yung parang natin. Then, after that, is, di ba sa is exchange rate, exchange, di ba? The exchange. So, parang ganun lang din yon. Ang mangyayari doon is may palitan ka, which is yung ganun din sa forex, meron kang palitan, which is the broker, di ba? So, pwede bang, alam mo yun, EA na, saan po pwede ma-download? Sa Discord. Ito yung mga EA, oh. Nandito yung mga Discord. Nandito yung mga, Saan na yun?
Algo traders, EDS account, pre-built. Wala yung mga pre-built. Anong yung algo trading? Nandun yung instructions kung paano ma-download. Ito, pre-built robots. Ayan dami nito. Ito. Sige, mamaya. Chat mo ako. Pero andito lahat yon. Ayan. Diba? Yung ESJ kasi, scam. Yung ESJ kasi, scam. Yung ESJ kasi, scam. Magets doon is, syempre, hindi naman yung new technology. Ang gusto mong ipahatid sa kanila is you have a business solution na pwede mong magamit ng mga bigger ng mga gas stations, 'di ba? Yun yung hindi sila dahil yon na magtatanda, 'di ba? Medyo lang, siguro lang natin. Medyo baguhin natin yung structure ng pagsasabi natin doon sa kanila. Yun lang naman yun. Hindi lang siguro nila naintindihan. Pero kung lang naman is, madali lang na-explain na niya mga yan, di ba? Anuhin mo lang. Siguro i-take note mo, siguro maya-maya during the live, ipasok-pasok mo yung mga questions mong yun para at least masagot ko, di ba? So, free ba yung ma-download? Hindi. Free to for the students. Free to for the students, man. Lahat to, namin ito. Ayan. Pati yung mga old videos na, mga webinars, di ba? Kapag less than 10 USD, yung lugi ka talaga. Pero kung nalulugi ka pa, kung naiinis ka pa sa 10 USD, nako. Medyo questionable yan. So, kung ako sa'yo, huwag mo masyadong isipin. Magkano, sir, ang course mo? Anong course? Yung Algo or yung EA Development? Kung yung EA Development, 11,599. Kung yung Algo, 399 lang yun. 3,999. Diba? Free naman ang BPS. May mga brokers na nag-offer ng free with a minimum deposit kasi. So, ayun, siguro avail mo yun. Kaso, syempre, hindi naman, mahirap kasi yun. So, mahirap expand. Medyo si FBS, ang free niya is 4 gig RAM eh. 4 gig RAM na, so okay din. Pero syempre, if you're starting out pa lang naman, di ba? Pwede rin naman na kumuha ka na lang. 500 pesos lang naman yun per month, di ba? So, wala, na yun? Tag dito, overhead mo na yun sa negosyo mong yan, di ba? Isipin mo na lang ganun. Overhead mo yan para sa negosyo mong yan, di ba? Isa ako sa purista. Alam mo yun? Isa ako sa purista. Yung hindi nag-BBPS masyado. Dati hindi ako ganon. Ang dami kong, alam mo yung USB PC. Ano ba yan? Yung USB PC na yon, lintik na yan. USB PC. Yan. Yan, USB PC. Saan na yun? Ito ba yun? Ito. Ayan, computer stick. Computer stick. Ito, dati. Ito. Gamit ko yung mga ganito dati. Nung araw, kasi dati naman, hindi naman ganun kaganda yung mga BPS. And yung BPS kasi is for websites lang noon, dati. So, kailangan yon para magtuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung EA mo, yung MT5 mo, kailangan mo siyang install dito. Tapos kailangan mo siyang isaksa kung saan na hindi naka-istorbo. Yeah? So, yun yung dating method. Yung BPS method na yan is dumating lang nung recently lang yan, mga 10 years ago, ganun. Pero nung nag-i-start kami, may ganito talaga to. Biski sa mga firms yung server kasi dati is mahal. Sobrang mahal ng mga servers noon. So, instead na mag-server ka na lang, gawin mo na lang is you set up a EA, tapos i-run mo dito. Tapos, isaksak mo siyang somewhere. Yun yung method noon. Buti nga ngayon may mga BPS ng mura. Diba? Mura na nga ng BPS ngayon, 500 lang, may 1 gig ka na, okay na yun. Diba? Tsaka isipin mo na lang kasi, na yun? Tag dito? Operations cost mo na lang, diba? Operations cost mo na lang, diba? Napuputol-putol yung live ko. Okay lang ba yung live ko? Napuputol-putol ata. Tama ba? Anyway, do you have any questions? Ang tambay lang tayo this
today. Actually, puro tambay eh. I'm trying to figure out something na pwede kong gawin during live. So, parang naisip ko, parang gusto ko mag-stream. So, ano maganda yung stream? Yung ano lang, relax lang na game, di ba? Para makapag-stream ako ng mas mahaba, di ba? Parang, parang, kasi parang, Mobile Legends. Subukan natin. Subukan ko na 'yon. Hindi ko lang maano eh, pero sir napuputo. Yan, okay na? Okay na. Medyo mabagal ata ang internet ngayon. Maulan kasi, you know. Maulan dito eh. Speedtest.net. Medyo maulan today. Siguro i-off ko to. Off ko yan. Off. Done. Yan. Ayun naman internet ko. Mabilis naman. Baka may nagda-download ng Bold. Si Maris. Maris, wag ka mag-download. Ayan. Tigilan ko na. Hindi, napuputol siguro talaga. Napuputol. Okay naman eh. Okay naman yung ano kayo, di ba? Ayun o. Bilis o. Ganyan ba ang PLDT nyo? Ganyan ba ganyan ba yung PLDT nyo, guys? Yan sa akin. Upload, download. Ayan o. Okay ba? Salat kami. Ano? Tala. Nag-react ka lang sa TikToker, sir, habang live. Mag-react ka na lang sa mga TikTok. Tara, mag-live nga tayo. Mag-react nga tayo. So, mag-suggest kayo ng pwede nating reacta na TikTokeries. Sabagay, pwede naman na siguro yun kasi TikTok naman yun eh, di ba? So, tiktok.com. Halika, hanap tayo ng pwedeng reacta natin. This is the moment he brought home his dog's babies to say he is a father now. And since the big guy has never seen puppies before, he got confused but recognized a familiar smell, thinking that the puppy not only looks like him, but smells like him as well. Now, he is a proud father of many versions of himself. When he was wondering how his table ended up at a door in the morning, he decided to check his security camera and didn't expect to see this. First dog played it off. Ano siya? Parang signals. Ito? Ito ba? Siya ba? Ito ba? Na crypto network. Malakas yung sound ng TikTok. Wait lang. Wait lang. Kinakain na naman ako ng buhay ng ano. Pwede ko tong bago-baguhin. Sige, mag-ano tayo. Ayun. Ayun, nakita ko na. Okay. Okay. So, TikTok. Yan, nakita ko na kung paano. TikTok, the crypto network. Bakit? Anong meron sa kanya? Crypto network. Ayan. Ayan. Rinig nyo pa? Malakas pa rin. Hininaan ko na yan. Naririnig nyo? Can you hear it? Nagbebenta ng course. Sir, may algo EA ka, sir. Sa akin na lang. Ang galing, ano? Sa akin na lang. Ang galing. Diba? Yan ang magaling. Diba? Parang humihingi lang ng candy. Diba? Anyway, ayan. Subukan. Ito ba yan? Ito si Crypto Network. The world doubted me. Now I'm top 3 in the world. Wow. Top 3 na pala siya eh. You are currently rank continue trading amazing rewards. You are currently ranked number 3. Baka sa broker niya. Ayan o.
Baka sa broker niya. Tsaka P&L ranking. Profits and loss ranking. Ewan ko. Kung P&L ranking, di ba? Ano ba talaga? Sino to? Economy. Sino ba itong mga to? Sige nga, sabihin natin. Nagbenta na, hindi ko po marinig yung Your Honor. Hindi ko po marinig Your Honor. Ay, nako. Economy TikTok review para sa Pinoy. Economy. Tingnan natin economy. Economy. Pero sa TikTok niya, si economy. Economy. Ito. Mastermind. Part 1, Part 2. Sige nga. Naririnig nyo? Hindi nyo naririnig kasi hininaan ko yung volume ng ano. Ayan. What happened in Economy Grand Launching Part 2? So this is a surprise because they gave us a recognition for those traders who rank up and we got the apprentice. Wow. So ayan, sobrang daming na award. Then imagine, Wow. in just span of 4 months, everyone is earning. Congratulations to my co-apprentice who rank up. And now, ito yung pinaka-highlight of my day nung brand event launching because they called all the persons or traders who is earning roughly 6 to 7 digits a Wow! week. Grabe. 6 to 7 digits in the span of 4 months. Wow. Diba? Imagine that. There's a girl earning 14 million per month. Wow! Puta, 14 million per month. Ito pa. Grabe yun, oh. 14 million daw, sabi. Sabi mo, 14 million daw. Ayun, oh. 14 million daw, Hindi nyo narinig? Sabi, there's a girl earning 14 million per month. Ha? Baka si ano yun? One of the Lady best Dinelli. advices na narinig ko that day was, number 1, don't be afraid to try something new. And number 2, if you think that you can, then do it. Asawahin ko na Who yan. knows, malay mo ma-achieve mo talaga yung goal mo. And lastly, if you want to be successful, you should be with successful people. And this is the president of PA Economy. Wow! What a nice, oh. And of course, ang pinaka-inaabangan ko rin, which is to hear it directly from the owner of E-Economy himself, Mr. Hassan Mamon, all the way. Next, gusto kong malaman naman yung kwento ni Miss Janice. Okay? Kasi nandito rin yung aking nanay. Pero yung nanay ko ay retired. Teka lang, si ano to, ah? Tsaka si ano to, ah? Ito si ano to, BeatFX to, Si BeatFX yung mga ano pala to, Mga ano, mga EA providers, di ba? Mga EA providers pala, di ba? Oh. Ito nakikita ko to, Si Johnny sa BeatFX to, Ewan ko ba't nag-economy. Na. Eto naman, si Miss Janice is a full-time mom. So tama ba, naka-stay at home mom ka ngayon? Proud stay at home mom. Yes. So among all the products and services ng economy na diniscuss ko, ano yung pinaka-favorite mo? Thank you po, Coach Bry. So, ang favorite ko is yung ECA, Manara, MNOs. Ito yung ano. Ito yung inaaway
Ito yung inaway ni, hindi mo inaway, pero inaway ni Lotus. Ito yun yung lalaki. Sobrang daming... Brian Adalim. Di ba? Siya yun, di ba? Siya nga yun. Ano pala eh. Dahil dito host pala eh. Coach pala yun eh. Coach pala. Pero iniisa dyan. Si upline pala yun. Upline pala yun si si Mr. Brian Adalim. Ay, nako. Mukha namang networking. Mukha namang networking talaga. So, parang nangyayari kasi doon is, ayun nga, parang, yung may product sila, tapos the way they market it is, through networking. So, nakakatulong ba? Mayroon ba ditong gumagamit? Di ba? Sa services, pero yun talaga yung favorite. So, yun, nasabi ni Coach na I am a full-time mom, pero before po, career woman. Si ano to Secret, ayaw ko na mag-name drop. Ito lang talaga yung kasi ito live to eh. Kasi diba Tag yung dito. araw parang Madalas to mag-post eh. full-time mom ka, Diba? hihingi ka ng pera. Wag na yan, puro ano yan. So, hello guys, no? Sino naman so, to? sa mga nagtatanong, ano ba tong economy? Broker ba to? So, first of all, we are not a broker. So, it's a platform para sa mga gusto matuto about forex trading. It's a platform para matuto ng forex trading. Okay? So, what we provide is education. Education. May mga courses kami from Okay. beginner to advanced. Pangalawa, we have what we call Solex. So, ito si Solex, nagbibigay ng mga signals na makaka-receive ka sa Telegram mo and then kukopyahin mo lang yung mga trade signals from our experts na decades na nag-aaral at nagpo-forex, no? Okay. So, 'di ba, mas madali naman talaga mangopya kaysa mag-isip, right? So, they are promoting na mag-signal. So, okay lang naman. Wala namang problema. They're selling signals. Diba? They're selling signals. Diba? Nakadepende pa rin, sir, sa trader kung paano papasok at paano mag-execute ng risk management daily. So, signals nga. No? So, signals nga sa economy, Signals nga. So, yun appreciate ko doon, no? Perfect para sa mga busy. And pangatlo, we also have what we call Manara scanner. So, si Manara scanner, so it recognize what we call harmonic patterns. Papakita ko kayo ng Python harmonics. Madali lang to eh, kung marunong ako mag-Python. Madali lang siya eh, kasi maraming harmonics na code sa So, kaya pala nung isang araw is nagtatanong yung friend ko kung paano. So, ito pala eh. Harmonics pattern with dyan. A written library for Python. Ito yun, di ba? Ito pala, deep research. Legit. Puro Python harmonics. Ito pala, maganda to. Gusto nyo ba nito? Pwede naman nating i-publish to. Mambabasag tayo. Ito, pa-post ko dito. Ayan, madali lang. Ready na kasi yung ready na dito eh. Filter zigzag patterns and fits in harmonic pattern. So, ayun. So, parang ito yung niya. So, ayan. So, nag-i-scan siya. It's not that complicated. Ito na nga yung code eh. Ito na Yan, Binance USD. Gusto niyo ba to? Ayan, naka-series din siya. So, okay lang din. So, tapos, pwede, ayan. So, i-detect na lang kung meron ba sa... Gusto niyo ba nito? Gusto niyo... Pag nakalagay link sa palagay. Sige, lalagay ko. Madali lang naman to eh. Ayan, anyway. Pero yun yung main product nila. Yung harmonics detection.
magaling yung marketing nila kasi hindi naman komplikado yun eh. Pero madali yun. Madaling gawin. Pero maganda yung marketing nila kasi nabenta nila eh. Diba? Nabenta nila ng maayos eh. Diba? So, okay naman. So, usually, magbibigay siya ng mga pairs. Depende kung anong sinet mo. Okay? And then, it will notify also sa Telegram mo. So, yun, napakaganda ng SEMI tool. And again, it's like ang economy, ang concept niya para siyang Spotify or Netflix. So, we don't take any money from the people. So, ang binayaran nila doon is courses, yung scanner, and yung mga signals na pwede mo makuha. Ito lang yung nakaka-off. We don't take money from the product. We don't take money from the Nakaka-off lang yung mga ganun kasi palagi. Alam naman namin alam mo naman yung tao is willing to buy for services naman. So, why kailangan nating ihatago? Alam naman natin lahat na may natatanggap sila per So, sa US kasi, bawal yung ganon. If you are taking commissions, you should declare to your clients na you have commissions doon sa product na yun na ibebenta mo, di ba? So, kaya ka nakaka-off yung dito sa Pilipinas na ganyan. They're trying to hide from the word free. Alam mo yun? They're trying to hide from the word na free and medyo nakakainis yung mga ganong, di ba? Nagigets nyo ba yung position ko sa ganon? Medyo tingin nyo, di ba? Kayo ba? Di ba? Alam naman natin Di ba? Alam naman natin na kumikita sa commission, which is okay. Okay lang sana, di ba? Okay lang naman di ba? Kaso, syempre, you want to be honest and we have laws kasi with the marketing things na na kailangan mo i-declare yon. So, kunwari, napapansin nyo sa YouTube, di ba? Kapag nag-aaral kayo ng mga kung ano-ano, they're trying to recommend things sa inyo, di ba? Tawag dito, sinusubukan nilang i-recommend yung certain things nila. Pero syempre, i-declare nila that they get a certain percentage doon sa yun. Because that's part of the business of commissions. That's part of the business of affiliate marketing, affiliate commissions, di ba? So, kailangan sana, yun sana yung dito, ma-declare sana ng maayos, di ba? Alam mo yun? So, yun lang naman, hindi naman, okay lang naman, di ba? I mean, hindi ko naman pero okay lang naman. Kaso ang problema kasi, kasi, alam mo yun? Anyway, wait lang. Anyway, tuloy tayo. No? So, the convenience na imbes ikaw mag-isip ng trade mo, pwede ka nang kumita kahit beginner ka pa lang. Pwede ka nang kumita kahit beginner ka lang. That's one of the, so, medyo target talaga nila dito is the beginner. So, are they teaching risk management sa, or investment management sa courses nila? Tinuturo ba yon? May nakasubok na ba? Or nag-aano dyan? Kasi kung if the beginner is yung mag-aano dyan, one thing kasi na kaya gustong-gusto ng mga tao yung mga beginners na is syempre, ang beginners is prone to errors diba? So, alam mo yun. Anyway. So, if interested ka, DM me sa Instagram, no? I will. Look guys, pati yung anak ni Pacquiao, nag-i-economy na. Ito si Lady Dinelli, yung Nescaman. Di ba ito yung Nescaman ni Marvin Pabis? Yung look alike ni Marvin Pabis. Sounds alike? Wala sounds alike ni Marvin Pabis. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the economy family. Wow! Part na si Manny Pacquiao. 2 to 3 months lang yan. Di ba siya ngayon? Na 2M scam, di ba? Nakaka-frustrate yung gano'n. Alam mo yun? Nung pinapanood ko yung series na yon, yung arc na yon, sabi ko, bakit ka may scam? Di ba parang, alam mo yun, coach pero, kaya nga,
nakakaano lang siguro dahil na ano lang naman siya, di ba? Although si Marvin Fabis kasi is kliyente ko yan sa EA Development. Ewan ko kung yung EA pa na pinagawa nila sa amin yung nakasalang sa kanila ngayon, yung nasa link niya ngayon. Pero ewan ko, baka content lang ata. Alam mo, feeling ko, oo, feeling ko content lang yon. Kasi putang ina, bakit ka naman may scam ng 2 million? Tagal-tagal mo na sa industriyang to, di ba? Pinag-usapan din namin yan. Sabi, di ba, alam mo yun? Parang naman, tayo. Di ba? So, although, siguro totoo, siguro we'll never know, di ba? Ewan ko. Pero nakaka-frustrate isipin, alam mo yon na may scam ka ng diba? So, pero ano tong 149 monthly to? 149 monthly? Sabi ni Lady Dinelli, 149 tapos 99 second month. May subscription. May subscription. 149. Grabe naman yun. 149 for signals. Sir, ikaw ba ang gumawa ng BB indicator? Ginawa yun ni Frederick. Pangalan nun? Frederick something. Basta si Frederick something. Mathematician yun from Italy na ginawa niya yung BB indicator. Ang concept nun is standard deviation na medyo matanda na yung gumawa ng Bollinger Bands. Pero di ako gumawa. Very simple lang yun. Standard deviation lang yun that ang theory behind the BB indicator is the price will go out of mayroon lang standard deviation, meaning meron lang siyang standard na gagalawan, and if it goes outside that standard deviation na yon, it will quickly go back. That's why yung BB is kapag lumabas siya sa BB, which is yun yung marke ng ang concept kasi ng BB is ganito. It's the standard deviation ng magkakasignal si gabay. BB. Indicate Bollinger Bands. Ito, si Frederick something, Russian sana, hindi ko alam pangalan na talaga. So, ang concept kasi nito that the price will go out of deviation and it will reach this deviation right here. Ito yung price, which is yung the mean. So, parang ang concept doon, it will deviate out of the mean. Diba? It will deviate out of the mean. Diba? So, ito yung mean niya. Diba? Ito yung gitna. Tapos, yung deviation niya is yung sukat nito. Ito, sukat nito. Ito yung deviation niya. Ito yung projected deviation niya. Meaning ng deviation is kung lilihis ba siya. Alam mo yun? Kung lilihis ba siya doon sa, alam mo yun? Lilihis yung, deviation is lihis. Paglihis niya sa tamang landas. Paglihis niya sa mean. So, ang ibig sabihin nun is paglihis niya sa mean. That's why yung working concept ng Bollinger Bands, 'di ba? So, ibig sabihin kapag lumabas sa mean, katulad nito, lumabas siya sa mean, it will quickly go back to the mean. Pero yung labas niya, yung aangat niya is only within the standard deviation, only within the bands, which is yun yung standard deviation niya, 'di ba? Only within the bands. Kasi yun nga lang yung computed niyang standard deviation, 'di ba? So meaning at any given point, the price can be within the Bollinger Bands. Tapos, but it will only go back. Di ba? Yun naman yung parang doon eh. So, ayun. Katulad dito. So, never siya nga lalabas. If it goes up, it will go, So, ibig sabihin, kapag nagka-Bollinger Bands dito, this can be, kunwari ito, yan. You can have the SLs here because as projected ng standard deviation niya, hanggang dyan lang siya sa linyang yan.
Parang ganun yung concept nun, di ba? So, alam mo yun? Anyway, balik na tayo dito kay economy. Ayoko dito kay Pacquiao, baka masapak ako eh. So, ayun guys, kasama natin ngayon, of course, sino pa ba? Tomiko Shimizu lang naman. Uy! Yan, all the way from Japan. So, Uy! siya yung leader natin na nagtuturo ng forex trading sa Japan. And ngayon, nabitbit natin dito sa Thailand. Ewan ko ba paano natin nabitbit dito eh. Nagmamadali si ano? Nag-start ko siya nakilala, guys. Nagmamadali Sa si... unang face-to-face seminar ko, guys. Talagang ito, ewan ko paano siya napadpad doon. Napanood niya lang ata sa Reels yung video ko. Tapos nag-join siya sa seminar natin. And doon ako nagturo ng forex trading. At hanggang ngayon, 4 na buwan Nagtuturo pala sila ng forex trading eh. Nagtuturo naman pala sila ng forex trading. Tapos, ang mangyayari is, ibebentahan ka nila ng this stuff. Tapos, para maging magaling ka sa forex trading, ang ibibigay nila sa'yo is, bibigyan ka nila ng subscription. Tama ba ako? Is my analogy okay? Is right? Hindi ko magets eh. Kaya lang, may mga ano dito. I mean, yung prinomote ni Marvin na indicator. Yung BB. Putang ina. Ang haba ng explanation ko, yung pala yung BB, yung BIBI. Hindi. Putang haba ng explanation ko, man. Pinag-explain mo pa ako ng history ng Bollinger Bands. Dito pa. Nag-explain ako ng iba pala. Dito pa ka. Iba palang BB yun. Oh. Lintik ka. Ibang BB, yung BIBI. Hindi yun. Si ano ang gumawa nun? Hindi naman, ano yun? Nakuha lang yun somewhere. Si ano, pangalan nun, yung networker din yun eh. Networker din yun, yung gumawa nun. Kinokontak din ako nun eh. Hindi ko na masyadong pinapansin kasi kapag ganun. Yeah. Ayun ako. Patay na. Ang haba ng explanation ko. Hotcha na yan. Oh. Income from... yung pinakita nilang income nila from monthly subscription, commissions nila from the members. So meron silang commissions from the subscription. So okay, ano nga, networking nga, di ba? Networking nga. So grabe, naging math class na. Ay nako. Okay lang sir, dagdag knowledge. Dito pa kayo. Pero okay lang din naman. I mean, willing naman ako i-explain yung mga simpleng concepts lang naman yun eh. Di ba? Tsaka hindi naman kailangan, actually yung mga ganong kalalim na for us financial engineers, kailangan namin matutunan yon. Pero for a trader, kasi kami naman kasi nagawa kami ng mga tools eh. Nagawa kami ng mga analysis. So, kailangan namin maano yon. Pero for a trade, iba kasi yun eh. Ganito kasi yan. Ganito kasi yung parang, niyan eh, hatian. So, in a firm, a quant firm or a hedge firm or trading firm, there's two teams palagi dyan. There's two sections, two departments palagi. The analysis part, ang nagmamatter sa kanila is wala silang pake doon sa mga trades. I mean, wala silang pake doon sa amount na ilalagay mo or whatever. Ayun. There's a team na magsasabi sa iyo na ito ang analyze naman nila is how much yung ilalagay nila doon sa model na gawa ng isang team. So dalawang team 'yan. So sa isang hedge fund kasi ganito 'yan. So there's team 1. So team 1 then team 2. Ayan. This team right here is the technical team, the TA team. So which is TAT, TAT, ayan. So the TAT, ayan. And there's is what you call the
the margin team or the investment team. So, margin team. Ayan. So, ito, the margin team, hindi ko na maalala yung tawag eh. Pero, this one will produce strategies. Ito, ang ipoproduce nitong at a hedge fund, hedge fund. Ayan. So, in a hedge fund, ayan. Bakit ko nga ba ikikwento to ulit? Anyway, ayan. So, sa isang hedge fund, there's two teams, there's two sectors palagi. Ito, magpuproduce lang to ng mga models and strategies. Models, strategies, systems. Of course, yan, itong model, strategies, and systems na ito yung ipipresent nito dito sa margin team, which is, sila naman ang magde-decide if we're going to use the system or not. Diba? So, they have the final say kung gagamitin yung strat na iyon. Ayan. So, ito yon, di ba? Kung strat na iyon, okay? Ngayon, this team is, etong margin team is, primarily focus niya is to think about the risk nung model na present nito. So, every model and every strategy kasi, every system, may designated yan na risk and may potential. Ang i-report mo is potential risk and potential gains, di ba? So, ayun yung parang iaano niya. So, sasabihin niya, ayan, the potential gains and potential risk. Ayan. Okay? So, sila yung parang magsasabi na, oy, ito yan. So, I created a system. Kunwari, ganyan. I created a system. Tapos, ang mangyayari dyan is, pero ito yung risk nun. Ito yung risk na kailangan. Diba? So, I created another system. Ito yung risk na kailangan. Ito yung kailangan na ano. So, pero, we can have a potential gains. Diba? Potential gains of this amount. Diba? So, laging ganon yung ano doon. Then, of course, the margin team, so, ang gagawin nilang next is, sila magde-decide. Nasa kanila yung pera eh. Sasabihin nila, okay, yung risk ko sa'yo is ito. So, bibigyan kita ng this amount. Lalagyan natin yung strategy na to ng certain amount. Bang. Lalagyan natin yung strategy na to ng certain amount. Bang. Tapos, another certain amount for the stock. Anwari, ang provide ni TAT is, we can buy stocks from another company and we have the potential and the downside is sobrang baba. No? So, depende sa TAT. Now, ito naman si margin team, sasabihin niya, sige, we can buy some of those stock. Yan. No? So, ayan na naman. Ayan na naman yung ano doon. So, ayun yung palagi. Now, ako is part of this team dati. Nung nag-work pa ako as a quant developer. So, ang trabaho ko noon is to provide EAs for them. Then ipe-present ko sa kanila that this could be the risk and this could be the potential gains. Diba? So, yun lang yung trabaho ko noon. For the last 8 years, yun yung ginagawa ko. 6 years. 7 years pala. 7 years before ako nagsarili. So, yun yung aking tawag doon. May corporate job kasi ako sa Pilipinas. Tapos mayroon akong side hustle na ganito. So, yun yung doon. Ayun. So, ayun, yun yung parang niya. Then, yun lang, ginagawa ko, mag-provide ng EAs na
they have potential risk. And yung ang focus ko noon was indices. Yun yung madalas kong anuhin noon because mas madali kasi yung mga indices dati. So, ayun. Tapos, the margin team, mga senior na to. Sila na yung nagde-decide talaga. So, sinasabi niya, lalagyan kita ng this amount, lalagyan kita ng this amount. Diba? Now, you as traders, pwede kang maging ito or pwede kang maging ito. If taga-TA ka, diba? Usually is taga-develop ka ng systems, medyo mababa yung mababa yung tawag dito. Burden sa iyo di ba? Kasi wala naman sa iyo yung pera di ba? Wala sa iyo yung ang trabaho mo lang talaga makapag-produce ng systems di ba? Pero kung ka, medyo matanda ka na sa hindi naman kasi pa ako dun ano lang ako noon, tag dito. Ano lang edad ko noon. So hindi ako senior talaga noon. So nandito ako sa part na to. Pero I'm good at EA Dev. So ayun yung parang naging I'm good at statistics. So yun yung parang anyway, bakit ko ba kinuwento yun? Bakit ko nga ba kinuwento yung tatagal po ba yung ganyang type of trading? What kind of trading, Lodi? Anyway. Buwan na ako andito pa rin siya, hindi pa rin lumulubay so far. So bakit ka ba nag-join doon sa seminar na yun, Tommy? Bakit nga ba kinuwento yun? Hindi ko na maalala. Tayo na haba Anyway. Anong rason mo? Bakit ka napadpad bigla doon sa Marikina? From Laguna ka no? Puro interview naman. You asked for it. Taken from their website, EA Economy is a technology company with a passion and focused interest in innovations and education that will benefit people today and for years to come. Skills learned in trading and wealth management can be... Ito, deep dive. Deep dive pala to. Diba? Yung asa lang sa signals. Kaya ko kinento yun. So, yun yung yun yung when you're trying to look at kasi signals from any other things, okay lang naman yun. But of course, ang kailangan mong maging doon is this one. I-evaluate mo yung risk. So, dapat makita mo yung risk ng system na binibigay nila sa'yo. So, yun yung dapat nung Kaya ko pala kiwinento. Kaya ko kinento yung yon kasi with the signals kasi sasabihin niyo kasi okay lang ba mag-signals? Okay lang naman talaga Wala namang problema yon. Kaso ang problema syempre is ang kailangan niyo lang i-consider syempre is number one, dapat marunong kayong tumingin kung risky ba or hindi. And marunong kayo mag-manage, 'di ba? So ang problema kasi with the signals and everything, kapag beginner ka, you don't know how to manage 'di ba? So kaya medyo nagiging kaya hindi rin siya maganda for mga tao, 'di ba? So kasi alam mo naman, syempre beginner 'yon, hindi marunong 'yon mag-manage ng pera niya, 'di ba? Hindi niya alam kung ano yung risky na strategy, 'di ba? Kasi ang mangyayari doon is dapat ito makita niya kung ano yung risky na strategy na provide nito, 'di ba? So that's part of when you are trying to go with signals, ang main skill mo dapat doon is to identify yung mga risk nung binibigay nila, 'di ba? So yun lang naman. yun pala yun, kaya ko kinento tong tayo. Anyway. Be passed on from generation to generation and provide additional financial security in families around the world. It boasts that it's a company comprised of experienced professionals in the IT, financial, media, personal development, and marketing industries. We are more than a company selling a product or a service. We are a community in which we want to see people grow, develop, and achieve dreams and goals that they thought were not possible. Huge red flags all round. We do operate as a direct marketing company, also known as multi-level marketing, relying on the talents and skills. Ayun, marketing company kasi talaga ang economy.
Marketing company talaga siya. Hindi siya hindi siya trading company talaga. It's a marketing company. Yun nga sinabi ko dun sa huling content ko, di ba? It's a networking company. Usually naman kasi, yung mga robots na ganyan, is yung katulad nung may isa pa yung FX affiliate ba yun? It's not a trading company naman. It's not a trading firm. It's a networking firm, di ba? So, yun yung parang doon. So, itong si Dear Society, medyo, ayan nga, sinabi, another dodgy, multi-level, MLM. So, MLM talaga siya, di ba? MLM yung kaso ang problema, they are trying to hide doon sa mismong, doon sa, na they're providing education, yun lang, di ba? Yun lang. Normal MLM lang naman siguro sila. Pero ang product nila is, yan nga, product nila is, mga, yung economy na yan, di ba? So, anyway. Deals with our affiliates to share the company's vision and rewarding affiliates for their leadership and efforts. Huge red flags. Huge red flags. This seem legit. Would you I know, right? I bet the person distribution never. Economy has passed month DNS auto legit. Wake up, stop bullshit. Marami din marami din nagpo-promote, di ba? Marami ding umaano siya. Pero you have to understand kasi, ang hirap naman kasi nung ganun. Ako personally, ayoko nung ganung type of kasi. Ganung type of tawag dito? Type of marketing kasi, it's very, alam mo yun, misleading kasi. Tapos pag ang sinabi, kasi, di ba kanina parang sinasabi na kumita, di ba? Kumita yung yung mga, affiliates nila with the, hindi naman about doon sa trading. Nagkumita yun dahil sa ibang bagay, which is dapat kasi naka-declare. Diba? Alam mo yun lang sa akin, yun lang talaga sa akin. Wala akong pakialam kung ano yung pinopromote nila. Wala akong pakialam kung ano yung strategy ng robot nila. All I'm saying is sana, when there's something like this, they're straightforward with the, alam mo yun, be a marketer for economy and help people grow. Ganon. Anong mahirap doon? Diba? Be a marketer, be our affiliate, and help others discover. Diba? Yun yung, okay lang yun eh. Okay lang yung ganun, diba? Help us discover, help us be discovered by traders all over the world. Diba? Okay lang naman yun. Diba? Kaso ang problema kasi, ang parang pinofront kasi nila is, yung kumikita sila sa trading. Di ba? Alam mo yun? Tapos, di ba, kanina sinabi mo 14M from trading. Anong context nun? Di ba? Syempre, syempre, kahit lahat naman tayo nagipit sa buhay, di ba? At some point, di ba? So, ikaw, mapapatingin ka talaga, di ba? Alam mo yun? I hope na ang dapat magbago dito sa atin is the way we advertise. Yun lang naman eh. The way we advertise and the way we, yun lang naman yung parang kailangan eh. Kung ang gustong ipagamit ng mga tao is a risky EA, di ba? Risky whatever, ganyan. Okay lang yun. Basta, you are straightforward with the, tawag dito? You are straightforward with the advertisements. Yun lang naman, da. So siguro kaya siya medyo nare-red flaggan dito sa mga pinagsasabi ni economy. Kasi ganun din, di ba? Kasi dahil nga sa kanila, sa ibang bansa, sa Western companies, di ba? Western location, bawal kasi yun na you are going to say another fees later. Di ba? Na hindi mo nga dinideclare yung mga commissions mo sa mga nagiging clients mo, di ba? So, bawal yun. Bawal yun sa, Pero, anyway. Ito, Nampulong. Puro bulong.
mostly naman, yun nga. Mostly naman ang MLM, di ba? There's nothing wrong with MLM. The actual nga MLM is okay di ba? But of course, we have to understand that hard selling is not for everybody. Pero the actual business model, marketing model is good. Okay lang 'yon. Sa akin okay lang I can't see nothing wrong doon sa ganun. Ang problema doon kasi sa pyramids kasi, sa pyramid na So, ang doon is, they are transferring the risk from the top. So, ganito kasi yung nangyayari. Namin natin drawing today, Ito kasi nangyayari. You have the head, di ba? The upline and shit. Ayan. Ito yung normal MLM. No problem to. Kasi, ayan. Ayan. Okay? So, sa normal MLM kasi, ayan. So, yung risk and the burden kasi, the risk and the burden is being transferred doon sa next line. And yung itong to, itatransfer niya ulit yung risk sa next line ulit. Di ba? Sa next line niya ulit itatransfer. So, the risk is evenly distributed from the top to bottom. And the risk is purely depends on sa bebenta nito, di ba? Nakadepende sa bebentahan nitong do sa pinakadulo nung di ba? Doon sa pinakadulo nung mismong downline, di ba? Ang problema, so kung pangit yung produkto, okay lang. Kasi maapektuhan lahat dito from the bottom to top. Ang pangit ng produkto nyo, bakit nyo binibenta yan, di ba? Everyone is affected, di ba? Everyone is affected. Everyone has a loss. Kasi kung hindi niya ito mabenta, hindi na rin bibili ulit dito at hindi na rin ulit bibili dito. Yun ang problema. Now, if you put na trading with networking, ang nangyayari kasi doon ganito. All the risk kasi is mapupunta dito. Pag itong part na ito kasi, yung pinakadulo is hindi kumita. 'Di ba? Meaning nasunog yung account, yung risk na masusunog yung account niya, 'di ba? Yung risk na masusunog yung account niya is naandito lang. Nasa dulo lang. And ang mangyayari kasi doon is masunog to or kumita to, 'di ba? Masunog to or kumita to. Hindi, actually sa lahat to ng networking na sa forex with trading, 'di ba? Kapag nasunog ito, yung account sila wala na, 'di ba? So they have the loss. Ito kikita pa. Itong line na to is kikita pa. At lalo na tong line na to. 'Di ba? Nakikits nyo? Walang distribution of risk eh. The distribution yung actual na parang nila is wala talaga. Kaya nga medyo off siyang gawing networking kasi wala nga masusunog to. 'Di ba? Kanwari sa normal MLM muna. Walang bumili ng sabon mo. Okay, walang bumili dito sa part na to. Pwede mong i-transfer sa taas eh. Walang bumibili sabon natin. Ang pangit ng sabon natin, nakakakulani. Ganon. Tapos sasabihin na naman dito sa next na line, founder, yung sabon mo pangit. 'Di ba? There's this distribution ng risk and distribution ng kung paano aayusin yung product, kung paano aanuhin, 'di ba? Kapag hindi nakabenta to sa baba, hindi na talaga siya bebenta. Wala ring benta tong mga to, 'di ba? Hindi na rin sila magtutuloy-tuloy. Ang problema kasi with forex with trading na kapag ito nasunugan ng account, hindi kasalanan nito. Ang mangyayari is hindi kasalanan nitong dalawang to.
the accountability is wala doon. Ang mangyayari doon is isisisi natin sa market. Which is totoo naman. Diba? Totoo naman na sa market natin pwedeng isisi. Kaso ang problema, kung sa market natin isisisi, bakit kailan nagbe-benefit tayo sa line na to? Line pataas, di ba? So the risk, yung ano pa rin, the sisi pa rin, is nasa market na, and the burden of carrying that loss is, of course, nandito pa rin. Nagigets mo ba ako? Nagigets niyo ako? Nagigets niyo yung concept kung bakit, very, hindi naman unethical, pero hindi siya frowned upon yung networking style sa trading. Because, hindi na di-distribute yung accountability nun eh, di ba? So, hindi na di-distribute yung ano niya, di ba? So, nagigets niyo ba ako? Nagigets niyo yung aking mga pinagsasabi? Ang hirap magsalita pag may pulburon pala sa bibig, ano? Di ba? Anyway. It's all round again. It's California-based, but operates in over 50 global markets. Now it seems there are multiple different platforms. This one, Eminus. Start letting your money work for you by Yan agad eh. Tama si ate with the freckles eh. Tama si ate with the freckles. Ano ba ito? Tama si ate with the freckles and everything. Di ba? Tama siya eh. Mga red flag talaga yun eh, di ba? Ganyan naman sila sa simula pa lang, i-condition na nila. If hindi ka kumita, it's your, di ba? Di ba? Yun naman talaga yun eh. Will of course, kahit sino namang beginner will say na, hindi, that's what it takes eh, di ba? That's what it takes to kumita, di ba? That is what it takes para kumita sa forex, di ba? Yun yung ano doon. Okay lang sana kung ang pinopromote mo to is with traders, di ba? Kaso hindi. You are specifically siguro for Filipino marketers, ang tinatarget nila is beginners, which is di ba? leveraging our simple technology. Ang laki Huge ng yoga MLM ni red ate. flags. We connect you with our pro traders and let them Sisingit ko pa yun, ano. Bakit? Nakikita nyo naman eh. Yeah. share with you potential trade ideas. They send out a massive message with a chart drawn up, and you can decide if it's something. Okay lang yun. Okay lang yung ganon. Okay lang yung trade ideas, signals. Okay lang yun. All I'm saying is, wag lang sana, maayos lang sana yung the way they market. Yun lang naman, di ba? Kaya rin daw mag-trade, sir. Minimal lang. Kaya, ayun. Yun lang. Yun nga, ano doon, di ba? Kaya, di ba? Anything, anyone, any ano na promoting yung that way, wala na agad yun. So kayo, dahil nasa live ko kayo ngayon, wag nyo na wag nyo na asahan yung mga ganon, men. Anyone na nagpo-promote ng ganon, let your money work for you, let your di ba? Nakagets mo ba ako? Anything na sabihin na you need minimal knowledge, lahat yun, wala agad yun. Because they are trying to focus more doon sa mga beginners nga, di ba? So, ayun. looking into. Haba naman na ito. Baba na natin. Grabe guys, we have ended this Monday with almost over 400 enrollees. Maano talaga siya, no? Siya talaga yung parang mukha ng economy, ano? Si Lady Dinelli. Di ba? Posible namang na-try niya to ng matagal na kasi kakaano lang na. Makakalabas lang naman ito. Wala pa isang taon na ata ito eh. Di ba? So, ewan ko. 400 enrollees. O, di ba? 400 enrollees. 5,000. So, magkano agad yun? 400K agad yun. Di ba? So, kung anuhin natin, calculator. So, 129, di ba? 129 times 59. 16. Ay, bobo. 124 times 59
7K, di ba? 7K times 400. Bang! 2M. Sarap. 2M, Lodi. 2M. 2M sa kanya. Siguro, let's say na 30% lakasan niya. Times 0.3. Bang! May 1 million siya every month. Kung every month may 400 siyang ipinapasok. 'Di ba? Eh may 99 pa 'yon. May 99 pa 'yon kapag nagtuloy, 'di ba? So medyo ano din, ano? Malaki din talaga kapag magdi-networking ka. Lalo na dito kay Miss Lady Dinelli na may following, 'di ba? So malaki talaga. Eh, usually ganoon naman talaga 'yon. Wala tayong magagawa doon, 'di ba? Pero again, it's not a trading ano talaga. Para lang siyang ano yun? In economy. And I'm really grateful, guys, because of course, nag-enroll kayo under my team, under my community, and thank you so much for trusting. By the way, sino ba si Economy? Si Economy po is a platform wherein they teach you kung paano po kayo makakapag-trade ng forex, ng crypto, ng stocks, and Ang hindi mo lang mag-ano, kung forex coach na siya noon pa, bakit kailangan pa niya si Economy? No? Bakit kailangan niyo pa si Economy kung no? tinuturo po dun from basic to advanced. Si Economy po is also providing mga trading signals wherein you can copy-paste. So, course and signals talaga. Yun talaga yun. Di ba? Course and signals talaga. So basically, magbibigay sila ng mga trading signals and then ikakopy nyo lang po yung sa trading account. Yun nga yun. Yun nga yun. So, okay lang naman yun. Ito, na-explain naman niya. Di ba? Economics. Ang economics Siya talaga. course yan, inaaral Economics. yan for 4 years. Pero ngayon, pipilitin natin na pagkasyahin interviewing. Meron dalawang indicator dyan. One is leading indicator. Second is lagging indicator. At nakita nyo na yung manufacturing ng US is going strong. Ibig sabihin, dumadami yung mga nagmamanufacture kasi dumadami yung mga Ganun kabilis yung naging transition ko sa forex trading. And, kamove view, baka talongin, sobrang bias ano. Talagang ito siya, oh. Maganda ang pagkaretoke ng ilong ni ate. Grabe ka naman. Rekotada ba yan? Pero ito siya, di ba? Ito talaga yung inaway. Ito talaga yung kaaway ni Lotus eh. Ito talaga eh. Ito talaga yun, di ba? Power talaga eh. Ay, naka po. Diyos ko. Nakakaano to, itong si pangalan na ito. Kasi, ang asawa niya ito is IT. Why do you need economy? Ay, nakakapagtaka eh, alam mo yun. Katulad ni Lady Dinelli. Mukha namang marami na siyang following. Why do you need economy? Di ba? Na-gets niyo ba ako? What's the benefit nung ano? Kasi kung ako as someone na kanwari capable ako magturo ganyan. I'll start my own. Although it's hassle 'yon, 'di ba? Pero siguro economy is providing for networkers talaga. Ibig sabihin, kung mas madali naman talaga mag-networking dito sa yun talaga yung niya, 'di ba? So anyway, 2 days ago. Pero nung na-experience mo sunugan, bakit hindi ka tumigil? I realized na the only time na kapag natalo ako is kapag kulang yung kaalaman ko. So the more na inaaral ko siya, the more nag-trade ako, the more mas marami akong natutunan. Typical. Coach Gio, ano yung pinaka-favorite mo na service ng economy? So sa akin is yung iKilis. Siya na yung automatically nag-pick ng mga trades na sa market and siya na rin yung nag-choose ng mga entry and kailan mag-stop yung trade. For me, yung copy-pasting ng signals kasi it saves time.
very convenient, especially for people na may busy schedule. Yung copy-paste trading kay Manara kasi hindi mo na kailangan... Gagawan ko nga to si Manara. Gagawan ko na nga to si Manara ng ano. Gagawan ko na to si Manara. Basta, ano natin, 125 gagawa natin si Manara. Ito na yung code eh. Ito na yung code oh. Ayun na yun oh, harmonic functions, harmonic detector. Mag-subscribe kayo 100, ano lang sa akin, 50. Hindi, ipi-free ko. Ipi-free ko. Mambasag lang tayo ng ano. Ito oh. Sige nga, pag natapos ko si yung ginagawa ko, maglalabas tayo. Manara detected. Na doon Pilipinas. Lalo na pag easy money, sir. Wala, ganun talaga eh. Gipit tayo eh. Alam mo yun? Gipit tayo eh. So, gipit kasi tayo. So, wala talaga eh. Anyway. Maraming, isang oras kalahati na kasi ako nagsasalita dito. Medyo mahaba na. Maraming salamat sa pagtambay, guys, Zero. I hope na nag-enjoy kayo. And I hope na, bukas na lang ulit. And if you want to look for the, what do you call this? For the ano ba tawag dito? Replay. Puta. Napapagod na rin ako. The replay. So, nasa YouTube ko lang lahat yan, di ba? Pa-follow na rin ako sa YouTube. And kung, pa-like na rin, pa-comment na rin para at least, di ba? So, ayun lang naman. Maraming salamat sa pagpapakinig sa akin again. I hope na, ayun nga, may mga natutunan kayong bago. And I hope na huwag kayong magpapaloko sa mga kung ano-ano dyan. Yun lang naman. Maraming salamat sa inyo. I hope you have a good day. Stay dry and yun lang naman. Mabush!